Magandang gabi, sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa pagpatuloy sa ating kwentong katatakutan? Nanginginig si Miguel habang nararamdaman ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat. Ang paligid ay puno ng mababangis na nilalang at ang kanyang lolo, si Lucio, ay nakatayo sa harapan niya na tila isang hari sa gitna ng kanyang hukbo. "Miguel, labanan mo yan," sigaw ni Robin. Pilit na inaalalayan ang anak na ngayoy nakaluhod sa lupa. Hindi ka isa sa kanila. Ngunit isang malalim na tinig ang bumasag sa sigaw ng kanyang ama. Hindi niya malalabanan ang kanyang dugo, anas ni Amara, habang nakatitig kay Miguel na ngayoy nagbabago ang katawan. Naramdaman ni Miguel ang pulso ng kakaibang enerhiya sa kanyang mga ugat. Ang kanyang pandinig ay lumilinaw, ang paningin ay lumalalim, at ang kanyang sikmura ay parang nilalamon ng isang hindi may paliwanag na gutom, isang gutom na hindi pa niya naramdaman noon. "Hindi," bulong niya habang hawak ang kanyang ulo. "Ayoko nito. Hindi mo mapipigilan ang nakatakda." Mula sa kadiliman, lumapit si Lolo Lucio at inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Miguel. Biglang sumabog ang kanyang isipan sa mga imahe, mga aswang na nagkakatay ng laman, mga mata ng mga taong humihingi ng saklolo, at isang mandirigmang saklot ng kasakiman sa dugo. At sa dulo ng lahat ng ito, nakita niya ang kanyang sariling anyo, hindi na tao, kundi isang nilalang na may matatalas na pangil, pulang mata, at isang katawan na handang pumatay. "Yakapin mo ang iyong tadhana, Miguel. Simulan mo ang iyong unang pangangaso." Ramdam niya ang pag-ikting ng kanyang katawan. Ramdam niya ang init ng gutom sa kanyang lalamunan. At unti-unti, isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang paghinga ni Miguel ay naging mabigat, bawat pintig ng kanyang puso ay parang tambol ng digmaan sa loob ng kanyang dibdib. Sa harapan niya, si Amara ay nakangiti, isang ngiting puno ng pang-akit at pangungumbinsi. "Nadarama mo ba ito, Miguel?" bulong ni Amara, dahan-dahang lumalapit. "Ang lakas na dumadaloy sa iyong ugat, hindi ka na mahina. Isa ka sa amin. Isa kang aswang. Huwag mo siyang pakinggan, anak," sigaw ni Robin habang pilit na bumabangon mula sa lupa. Duguan ang kanyang kamay matapos makipagbuno sa isa sa mga tagasunod ni Lolo Lucio. "Lumaban ka." Ngunit parang nagiging hangin ang tinig ng kanyang ama. Mas malakas, mas malinaw ang tinig ng kanyang gutom. Napatingin siya kay Lolo Lucio. Walang bahid ng awa sa mukha ng matanda. "Kung talagang kaya mong pigilan, Miguel, patunayan mo," anya. "Patayin mo ang gutom sa loob mo, o hayaang lamunin ka nito." Bumaling si Miguel kay Robin. Ang kanyang ama ang nagpalaki sa kanya, nagmahal, nagpakasakit para sa kanya, ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong takot at pagmamahal. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Hindi niya alam kung yakap ba ang kanyang gagawin o isang bagay na mas madugo. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang bumabagabag. "Ako ba ay isa pa ring tao o isa ng halimaw?" Magandang gabi, sa mahal kong mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento at misteryo. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo sa bago nating kwentong katatakutan? Nanginginig si Miguel habang nararamdaman ang malamig na dampi ng hangin sa kanyang balat. Ang paligid ay puno ng mababangis na nilalang at ang kanyang lolo, si Lucio, ay nakatayo sa harapan niya na tila isang hari sa gitna ng kanyang hukbo. "Miguel, labanan mo yan," sigaw ni Robin. Pilit na inaalalayan ang anak na ngayoy nakaluhod sa lupa. "Hindi ka isa sa kanila." Ngunit isang malalim na tinig ang bumasag sa sigaw ng kanyang ama. Hindi niya malalabanan ang kanyang dugo, anas ni Amara, habang nakatitig kay Miguel na ngayoy nagbabago ang katawan. Naramdaman ni Miguel ang pulso ng kakaibang enerhiya sa kanyang mga ugat. Ang kanyang pandinig ay lumilinaw, ang paningin ay lumalalim, at ang kanyang sikmura ay parang nilalamon ng isang hindi may paliwanag na gutom, isang gutom na hindi pa niya naramdaman noon. "Hindi," bulong niya habang hawak ang kanyang ulo. "Ayoko nito. Hindi mo mapipigilan ang nakatakda." Mula sa kadiliman, lumapit si Lolo Lucio at inilagay ang kanyang kamay sa noo ni Miguel. Biglang sumabog ang kanyang isipan sa mga imahe, mga aswang na nagkakatay ng laman, mga mata ng mga taong humihingi ng saklolo, at isang mandirigmang saklot ng kasakiman sa dugo. At sa dulo ng lahat ng ito, nakita niya ang kanyang sariling anyo, hindi na tao, kundi isang nilalang na may matatalas na pangil, pulang mata, at isang katawan na handang pumatay. "Yakapin mo ang iyong tadhana, Miguel. Simulan mo ang iyong unang pangangaso." Ramdam niya ang pag-ikting ng kanyang katawan. Ramdam niya ang init ng gutom sa kanyang lalamunan.
At unti-unti, isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang paghinga ni Miguel ay naging mabigat, bawat pintig ng kanyang puso ay parang tambol ng digmaan sa loob ng kanyang dibdib. Sa harapan niya, si Amara ay nakangiti, isang ngiting puno ng pang-akit at pangungumbinsi. Nadarama mo ba ito, Miguel? Bulong ni Amara, dahan-dahang lumalapit. Ang lakas na dumadaloy sa iyong ugat. Hindi ka na mahina. Isa ka sa amin. Isa kang aswang. Huwag mo siyang pakinggan, anak, sigaw ni Robin habang pilit na bumabangon mula sa lupa. Duguan ang kanyang kamay matapos makipagbuno sa isa sa mga tagasunod ni Lolo Lucio. Lumaban ka. Ngunit parang nagiging hangin ang tinig ng kanyang ama. Mas malakas, mas malinaw ang tinig ng kanyang gutom. Napatingin siya kay Lolo Lucio. Walang bahid ng awa sa mukha ng matanda. Kung talagang kaya mong pigilan, Miguel, patunayan mo, aniya. Patayin mo ang gutom sa loob mo, o hayaang lamunin ka nito. Bumaling si Miguel kay Robin. Ang kanyang ama ang nagpalaki sa kanya, nagmahal, nagpakasakit para sa kanya. Ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong takot at pagmamahal. Dahan-dahan, itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Nanginginig ito. Hindi niya alam kung yakap ba ang kanyang gagawin o isang bagay na mas madugo. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang bumabagabag. Ako ba ay isa pa ring tao o isa ng halimaw? Nanginginig ang kamay ni Miguel habang nakatitig sa duguang katawan ng kanyang ama. Nakikita niya ang takot at pagmamahal sa mga mata ni Robin, ngunit kasabay nito, naririnig niya ang bulong ng gutom sa kanyang laman, isang gutom na hindi basta-basta mawawala. Miguel, anak, huwag, mahinang pagsusumamo ni Robin. Ngunit naroroon si Amara, si Lolo Lucio, at ang iba pang mga nilalang na nakamasid. Para silang mga aninong nag-aabang kung tatanggapin ba ni Miguel ang kanyang tunay na pagkatao o pipiling lumaban. Ang iyong ama ay isang hadlang, Miguel, bulong ni Amara sa kanyang tenga. Alam mo na ang katotohanan. Hindi ka maaring mamuhay bilang isang tao dahil hindi ka na isa sa kanila. Humakbang si Miguel papalapit kay Robin, hawak ang kanyang lumalalim na pagnanasa, hindi para pumatay, kundi para lumaya. Tama na, mahina niyang wika. Hindi ko hahayaang kontrolin ako ng sumpang ito. Kung ganon, malamig na tugon ni Lolo Lucio, wala kang lugar sa aming lahi. Biglang bumigat ang paligid. Nagsimulang lumakas ang hangin, at mula sa dilim ay lumitaw ang iba pang mga halimaw. Pinalilibutan na sila. Takbo, Miguel, sigaw ni Robin. Ngunit huli na. Isang matalim na kamay ang sumunggab sa balikat ni Miguel, ang huling pagpapatunay na wala na siyang kawala. Nang sumunggab ang malamig at matalim na kamay sa balikat ni Miguel, isang matinding kirot ang lumukob sa kanya. Hindi lang pisikal na sakit kundi isang malalim na hinagpis, ang pag-alam na hindi na siya maaring bumalik sa dati niyang buhay. Miguel, laban, sigaw ni Robin, pilit bumabangon kahit duguan. Napatingin si Miguel sa kanyang ama. Sa kabila ng takot at sakit, may apoy pa rin sa mga mata nito, isang paalala na hindi siya nag-iisa. Huwag kang magpatalo sa kanila, muling sigaw ni Robin. Ngunit si Lolo Lucio ay tahimik na nakamasid, tila isang hukom na naghihintay ng desisyon ni Miguel. Si Amara naman ay lumapit, hawak ang kanyang kamay. Sumama ka na sa amin, Miguel, bulong ni Amara. Ito ang iyong tadhana. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Miguel ang lahat, ang mga gabing pinangarap niyang maging isang normal na tao, ang mga sandaling inakala niyang ligtas siya sa piling ng kanyang ama, at ang mga piraso ng katotohanang unti-unting bumubuo sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, ginamit ni Miguel ang natitira niyang lakas upang itulak si Amara palayo. Sabay nitong hinawakan ang kamay ng kanyang ama at sinubukang tumakas mula sa pagkakabilanggo sa kadiliman. Hindi mo kami kayang takasan, Miguel, malamig na boses ni Lolo Lucio. Mula sa itaas, isang malalaking nilalang ang bumagsak, mga halimaw na may mahahabang kuko at pulang mata. Nakapaligid na sila, ngunit hindi pa tapos si Miguel. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayang niyang dumaloy ang kakaibang lakas sa kanyang katawan, isang lakas na hindi niya nais ngunit hindi na niya matatakasan. At sa isang sigaw na yumanig sa buong bayan, nagsimula na ang tunay na laban. Sumabog ang pulang liwanag mula sa katawan ni Miguel, animoy nagising ang isang sinaunang nilalang sa kanyang dugo. Naririnig niya ang matatalim na hiyaw ng mga halimaw sa paligid, tila nag-alangan, ngunit hindi umatras. Miguel, mahinang bulong ni Robin, mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Anong ginagawa mo? Wala na tayong ibang pagpipilian. Matigas ang boses ni Miguel, ngunit sa loob niya, may bumubulong pa ring takot. Alam niyang bawat hakbang papalapit sa kanyang tunay na kalikasan ay isang hakbang palayo sa pagiging isang normal na tao.
Sa isang iglap, sumugod ang unang halimaw. Isang nilalang na may mahahabang kuko at mga matang kumikislap sa dilim. Sa halip na umiwas, hinayaan ni Miguel na dumaloy ang kakaibang puwersa sa kanyang katawan. Napansin niyang gumagalaw siya ng mas mabilis kaysa dati, ang kanyang pandama ay mas matalas, at ang kanyang katawan ay tila likas na alam kung paano lumaban. Isang suntok mula kay Miguel at napalipad ang halimaw patalikod. Sumalpak ito sa isang puno at biglang napasigaw sa sakit. Hindi makapaniwala si Robin sa kanyang nasaksihan. "Miguel, ikaw ba talaga yan?" Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Lolo Lucio, nakangiti. "Ayan na, wika ng matanda. Nagsisimula ka ng tanggapin kung sino ka talaga." "Hindi," marihing sagot ni Miguel, hingal na hingal. "Hindi ako isa sa inyo." "Kung ganoon," sabi ni Lolo Lucio, "subukan mong takasan ang sarili mong dugo." Biglang dumilim ang paligid. Isa-isang lumitaw ang mas marami pang nilalang mula sa kagubatan, higit pa sa inaasahan nila. At sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagsubok para kay Miguel. Isang pagsubok na susukat kung hanggang saan niya kayang labanan ang kanyang kapalaran o kung tuluyan na siyang magiging isa sa kanila. Humigpit ang kapit ni Robin sa braso ni Miguel. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang palad. Kahit anong gawin niya, hindi niya may tatangging may nagbago kay Miguel. Mas mabilis itong gumalaw, mas matalas ang tingin, at ang presensya nito ay tila mas bumibigat sa paligid. "Miguel, bumalik ka sa sarili mo." Mahinang pakiusap ni Robin, ngunit hindi siya pinansin ng binata. Ang mga halimaw sa paligid ay hindi gumagalaw. Para bang may hinihintay sila, isang senyales, isang utos. At hindi nagtagal, narinig nila ang isang malalim at nakakapangilabot na tinig. "Miguel." Nagmula ito sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Dahan-dahang lumitaw ang isang matangkad na figura, nakasuot ng itim na balabal at may pulang mata na parang nag-apoy. "Panahon na upang piliin mo ang iyong totoong pagkatao." Napalunok si Miguel. Sa loob niya, may dalawang tinig na nag-away, isa ang nagsasabing lumaban, isa naman ang nag-udyok sa kanyang sumuko. Biglang lumapit si Lolo Lucio at tumabi sa misteryosong nilalang. "Miguel, hindi mo na kayang takasan ito. Isa ka sa amin. Mas makapangyarihan ka kaysa sa iniisip mo." "Hindi," sigaw niya. "Hindi ko gustong maging tulad ninyo." Ngunit naramdaman niya ang malakas na tibok ng kanyang puso, isang pulso ng enerhiya na hindi niya may paliwanag. Tumingin siya kay Robin, na nanginginig ngunit matapang pa ring nakaharap sa panganib. "Kung hindi mo kami matatanggap, wala kang ibang mapupuntahan," sabi ng lalaking may pulang mata. "Hindi ka rin nila matatanggap." Nagsimula nang lumapit ang mga halimaw, dahan-dahan, tila mga aninong gumagapang sa lupa. "Ano ang pipiliin mo, Miguel?" Hawak ni Miguel ang kanyang sariling dibdib, dama ang bigat ng desisyon. Lalaban ba siya o tatanggapin na niya ang kanyang kapalaran? Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Ramdam niya ang dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang dugo, isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Ang paligid ay nananatiling tahimik, ngunit ang tensyon sa air ay halos sumakal sa kanila. Nakatitig sa kanya si Robin, bakas sa mga mata nito ang pag-alala at takot. "Miguel, huwag kang magpapadala sa kanila. Hindi mo kailangang maging isa sa kanila." Ngunit naroon si Lolo Lucio, kasama ang nilalang na may pulang mata. "Hindi mo na ito matatakasan, Miguel. Mas makapangyarihan ang dugong nananalaytay sa iyo kaysa sa iyong pinaniniwalaan." Biglang lumapit ang isa sa mga halimaw, isang matandang babae na may mga matang sing-itim ng gabi. "Halika, anak. Tanggapin mo ang iyong tunay na anyo." Napaatras si Miguel. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi may paliwanag na udyok sa loob niya. Biglang naramdaman niya ang mainit na haplos ni Robin sa kanyang braso. "Miguel, anuman ang mangyari, nandito ako." Napalunok siya. Ito na ba ang sandaling magpapabago sa lahat? Ano ang pipiliin niya, ang kanyang pagkatao bilang isang tao o ang madilim na kapangyarihang nagising sa kanyang dugo? Dahan-dahang pumikit si Miguel. Tila bumagal ang oras. Hanggang sa huminga ng malalim si Miguel. Ramdam niya ang malamig na hangin ng gabi na humahaplos sa kanyang balat, ngunit mas ramdam niya ang pag-alalang bumabalot kay Robin. Alam niyang hinihintay siya nitong gumawa ng desisyon. "Miguel, anong gagawin mo?" Mahinang bulong ni Robin, nanginginig ang tinig. Sa harapan nila, nakatayo si Lolo Lucio kasama ang iba pang nilalang ng dilim. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa madilim na paligid, tila mga matang nag-aabang ng sagot mula sa kanya. "Tanggapin mo ang iyong kapalaran," muling sambit ng matandang aswang na kanina'y lumapit. "Isa ka sa amin. Wala ka ng matatakbuhan." Napatingin si Miguel kay Robin, sa ama naging bahagi na ng kanyang buhay.
Alam niyang kung tatanggapin niya ang dugong nananalaytay sa kanya, hindi na niya magagawang bumalik sa dati. Hindi lang sarili niya ang maapektuhan, kundi pati ang taong nagmamahal sa kanya. Hindi, mahinan ngunit matigas ang kanyang sagot. Hindi ako magiging isa sa inyo. Nakita niya ang pagngingit-ngit sa mukha ni Lolo Lucio. Miguel, alam mong hindi mo ito matatakasan. Kapag tinanggihan mo kami, wala ka nang babalikan. Pero hindi natinag si Miguel. Lumapit siya kay Robin at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Mas pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang isang halimaw. Sa isang iglap, isang nakakabinging alulong ang pumuno sa paligid. Tumalon mula sa mga anino ang mga aswang, handang sugurin sila. Napaatras si Robin, hinigpitan ang hawak kay Miguel. Wala nang atrasan. Ramdam ni Miguel ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Alam niyang nasa panganib silang dalawa ni Robin. Ang mga matang kumikislap sa dilim ay unti-unting lumalapit, at ang bawat hakbang ng mga aswang ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Robin, kailangan nating tumakbo, sigaw ni Miguel. Hinila niya ang kamay ng ama, at kapwa sila nagmamadaling tumakbo palayo sa mga aswang. Naririnig nila ang nakakapanindig balahibong tunog ng mga matutulis na kuko na humahagip sa lupa. Mabilis silang tinutugis ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng pagtakbo, biglang bumangon ang matandang aswang, si Lolo Lucio, sa kanilang daraanan. Hindi kayo makakatakas, Miguel, sabi nito, ang tinig ay punong-puno ng pang-uyam. Isa ka sa amin. Huwag mong ipilit ang hindi mo kayang takasan. Ngunit sa kabila ng takot, pinili ni Miguel na harapin ang matanda. Ramdam niya ang mainit na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, isang kapangyarihang nagising sa kanyang dugo. Kung isa akong aswang, mas pipiliin kong gamitin ito laban sa inyo, sigaw niya. Nagliwanag ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, isang hindi may paliwanag na lakas ang dumaloy sa kanyang katawan. Nagulat si Lolo Lucio. Ano? Sa isang iglap, biglang bumangon ang isang malakas na hangin, at mula sa anino ng gubat, lumitaw ang isang misteryosong figura. Tama na ang habulan. Isang lalaking may malamlam na pulang mata at matalim na titig ang humarang sa pagitan nila. Hindi siya isa sa mga aswang, pero halatang may alam ito tungkol sa kanila. Sino siya? Kalaban ba o kakampi? Nakatitig si Miguel sa bagong dating na lalaki. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Sa kabila ng pulang matang nagliliwanag sa dilim, may kung anong kakaibang enerhiya itong dala, hindi tulad ng mga aswang na tumutugis sa kanila. Sino ka? Tanong ni Miguel, habol ang hininga. Ang lalaki ay bahagyang ngumiti. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, alam ko kung sino ka at kung ano ka. Napalunok si Robin. Anong ibig mong sabihin? Napatingin ang lalaki kay Miguel at sa isang iglap, naglaho siya sa air, o mas tamang sabihin, kumilos siya ng sobrang bilis na hindi nila nasundan ang kanyang galaw. At bago pa man makapagsalita si Miguel, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Ang dugo mo, Miguel, ikaw ang susunod na tagapagmana ng sumpang ito. Nanginginig si Miguel sa malamig na haplos sa kanyang balikat. Mabilis niyang inalis ang kamay ng misteryosong lalaki at umatras, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Anong sinasabi mo? Sigaw niya, halos hindi makapaniwala. Napangisi ang lalaki at sa isang iglap, lumiwanag ang kanyang mga mata sa matingkad na pula. Ang dugo mo, bahagi ng ating lahi. At oras na para magising ka sa katotohanan. Hindi. Hindi ako isa sa inyo, sigaw ni Miguel, ngunit sa kaloob-looban niya, nararamdaman niyang may kung anong bumabangon sa kanyang loob, isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya maintindihan. Lumapit si Robin, agad na hinila ang anak palayo sa lalaki. Wala kang karapatan na kunin ang anak ko, mariing sabi nito, ang kanyang tinig puno ng pangamba. Tumawa ang lalaki, malamig at nakakatindig balahibo. Hindi ako ang kukuha sa kanya. Siya mismo ang lalapit sa atin, oras na malaman niya ang tunay niyang pagkatao. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, at sa isang iglap, nawala ang lalaki sa dilim. Tahimik silang napatingin sa isa't isa, si Miguel, si Robin, at ang kanilang lumang bahay na unti-unti nang pinapaligiran ng misteryo. Ngunit ang tanong, handa ba silang malaman ang katotohanan? Sumisikip ang dibdib ni Miguel habang tinititigan ang kanyang ama. Kita niya ang pag-alala sa mga mata nito, pero hindi na niya matanggal sa isip ang sinabi ng estrangherong lalaki. Anong ibig sabihin niya, Papa? Tanong niya, halos pabulong. Bakit niya sinasabing isa ako sa kanila? Napabuntong hininga si Robin, tila nagdadalawang isip kung dapat bang sabihin ang totoo. Pero bago pa ito makasagot, may malakas na kalabog mula sa labas ng bahay. Mabilis na nagtinginan ang mag-ama. Lumamlam ang ilaw sa paligid,
at biglang naramdaman ni Miguel ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa bahay. May tao sa labas, bulong ni Robin, agad na dinampot ang isang lumang itak na nakasabit sa dingding. Dito ka lang, Miguel. Pero bago pa siya makalabas, may isang malalim at matinis na ungol ang lumutang sa dilim. Parang hindi ito ungol ng tao. Nagpigil ng hininga si Miguel. Parang may malamig na kamay na pumipisil sa kanyang puso habang unti-unting bumukas ang pinto. At doon niya nakita. Isang pares ng namumulang mata ang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Napaatras si Miguel habang unti-unting lumalabas sa anino ang nilalang. Mahaba ang kanyang katawan, payat pero matipuno, at ang kanyang balat ay tila tuyong kahoy na may malalalim na bitak. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pula, at ang kanyang bibig ay may matatalim na ngipin na parang matandang buwaya. Miguel, bulong ni Robin habang mahigpit na hawak ang itak. Dahan-dahan kang lumapit sa likuran ko. Pero hindi makagalaw si Miguel, parang may nakahawak sa kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi sa lamig kundi sa takot. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit, at sa bawat hakbang nito, parang sumisipsip ng liwanag ang kanyang presensya. Tila lumalabo ang paligid, at tanging ang pulang mata lang nito ang lumiliwanag sa dilim. Dugo mo, amoy aswang, anas ng nilalang, may halong halakhak ang kanyang tinig. Kalahati ka sa amin, Miguel. Hindi mo ba nararamdaman? Napapikit si Miguel. Hindi. Hindi totoo. Hindi siya isa sa kanila. Lumayo ka sa anak ko, sigaw ni Robin sabay hataw ng itak. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. At doon nagsimulang lumamig ang paligid, hindi dahil sa takot, kundi dahil may mas marami pang anino ang gumagalaw sa labas. Nanginginig si Miguel habang pinapanood ang tagpo sa harap niya. Ang katawan ng nilalang ay tila lumalabo sa ere, parang usok na nagkakanyaw sa hangin. Ngunit kahit hindi ito buo, dama niya ang mabigat na presensya nito, ang gutom na hindi kayang masupil. Robin, anong gagawin natin? Nanginginig ang boses ni Miguel. Hindi sumagot si Robin, ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-alala. Hawak pa rin niya ang itak, pero kahit gaano pa siya katapang, alam nilang hindi ordinaryong nilalang ang kaharap nila. Kalahati ka sa amin, Miguel, muling bulong na nilalang, kasabay ng marahang pagtawa. Huwag kang lumaban sa dugo mo, mas masarap kapag hinayaan mo na lang. Napakapit si Miguel sa dibdib niya. May kung anong bagay ang gumagalaw sa loob niya, isang damdaming hindi niya may paliwanag. Para bang may kumakalmot sa kaibuturan niya, isang uhaw na hindi niya maintindihan. At bigla, naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Robin, bulong niya, nanginginig ang kamay habang humahawak sa braso ng anak. May nangyayari sa akin. Lalong lumakas ang halakhak ng nilalang. Yan ang sinasabi ko. Sa labas ng bahay, narinig nila ang paggalaw ng mga anino, mga matang nagmamasid, naghihintay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami sila. At gusto nilang kunin si Miguel. Nagmamadaling umatras si Robin, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Miguel na ngayon ay nanginginig. Ramdam niya ang malamig na pawis sa palad nito, at ang mabilis na paghinga, parang may kinakalaban sa loob ng sarili niyang katawan. Miguel, lumaban ka, sigaw ni Robin. Pinipilit siyang igalaw palayo sa nilalang na patuloy ang nakakatakot na halakhak. Hindi ko kaya, Robin. Bulong ni Miguel, pinipilit niyang huwag isuko ang sarili sa hindi may paliwanag na pakiramdam. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo, at sa bawat tibok ng kanyang puso, parang may bumubulong sa kanyang isipan. Isang tinig na hindi kanya, isang tinig na nagsasabing, yakapin mo ang dugo mo. Sa labas ng lumang bahay, unti-unting lumilitaw ang mga anino. Mga mata, pula, dilaw, berde, lahat nakatuon kay Miguel. Anak ng gabi. Bulong ng isa sa mga anino, boses na parang hangin na sumasayaw sa dilim. Oras mo na upang pumili. Ramdam ni Robin ang panginginig ng sahig, parang may bumabangon mula sa ilalim ng lupa. Hindi na niya alam kung saan patatakbo, kung may ligtas pa bang lugar sa bayang ito. Subalit isang bagay ang sigurado, hindi nila ibibigay si Miguel ng basta-basta. Nag-alab ang pakiramdam ni Miguel habang hawak ni Robin ang kanyang braso. Parang may isang puwersang pumipilit sa kanya na bumigay, isang tinig sa kanyang isipan na paulit-ulit na bumubulong. Huwag ka nang lumaban, tanggapin mo kung sino ka, yakapin mo ang kadiliman. Subalit hindi niya basta-basta kayang tanggapin. Hindi ngayon. Hindi habang nakikita niyang nanginginig si Robin sa takot, pilit siyang hinihila palayo sa mga aninong papalapit sa kanila. Miguel, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang maging katulad nila, sigaw ni Robin, halos mapatid ang kanyang boses sa takot at kaba. Ngunit bago pa makasagot si Miguel, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa paligid.
Mula sa dilim, isang nilalang ang lumitaw, mataas, payat, at may mahahabang kuko na kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa matinding pagnanasa habang nakatitig kay Miguel. Matagal ka na naming hinihintay. Ramdam ni Miguel ang palalamig ng kanyang katawan. Parang bumibigat ang kanyang mga paa, para bang hinihila siya papunta sa nilalang na iyon. Miguel, huwag, mariing pigil ni Robin, pero sa isang iglap, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya at itinapon siya palayo. Napaatras si Miguel, pero hindi niya magawang kumilos. Parang may nakagapos sa kanyang puso, may isang bahagi ng kanyang katauhan na gustong lumapit, gustong malaman ang katotohanan tungkol sa sarili niya. Ano ba talaga ako? Bulong niya, habol hininga habang nakatitig sa nilalang sa harapan niya. Ang nilalang ay ngumiti, isang ngiting puno ng lihim. Oras na para malaman mo. Nagpupumiglas ang puso ni Miguel sa pagitan ng takot at isang hindi may paliwanag na pang-akit sa nilalang na nakatayo sa harapan niya. Hindi niya maalis ang tingin sa nagliliyab nitong mga matang tila sumasalamin sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kailanman kinilala. Samantala, pilit bumangon si Robin mula sa lupang tinapunan sa kanya. Masakit ang kanyang katawan, ngunit mas matindi ang takot niya para kay Miguel. Miguel, lababan ka. Huwag mo silang hayaan, sigaw niya. Ngunit sa halip na lumayo, isang hakbang ang isinulong ni Miguel patungo sa nilalang. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may humahatak sa kanya. Ang hangin sa paligid ay tila may bumibigat at unti-unti niyang nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi sa takot, kundi sa isang bagay na hindi niya palubos na naiintindihan. Sino ako? Mahina niyang tanong. Lalong lumawak ang ngiti ng nilalang. Ikaw ay isa sa amin. Sa isang iglap, biglang lumitaw mula sa likod ng nilalang ang iba pang anino, mga matang kasing pula ng dugo, mga pangil na kumikislap sa liwanag ng buwan. Miguel, tumakbo ka, muling sigaw ni Robin, ngayoy mabilis na lumapit upang agawin siya palayo. Ngunit bago pa sila makatakbo, isang malamig na kamay ang mahigpit na humawak sa braso ni Miguel. At doon niya naramdaman, isang kilabot na dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na tila matagal nang naghihintay sa kanya. Hindi niya alam kung kaya pa niyang lumaban o kung gusto pa niyang lumaban. Mahigpit na hawak ng nilalang ang braso ni Miguel. Sa malamig nitong palad, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon, parang may isang bahagi sa kanyang sarili na biglang nagising. Hindi niya alam kung takot ba ang dapat niyang maramdaman o isang hindi may paliwanag na pagtanggap sa kanyang tunay na anyo. Miguel, huwag, desperadong sigaw ni Robin habang pilit siyang hinihila palayo. Hindi ka isa sa kanila. Labanan mo yan. Ngunit isang malamig na tinig ang sumingit sa kanilang pagitan. Matagal ka na naming hinihintay, Miguel, bulong ng nilalang. Hindi mo na kailangang lumaban. Tanggapin mo na ang totoo. Napakapit si Miguel sa dibdib niya. Ramdam niya ang kakaibang kirot sa kanyang laman, isang hapdi na bumabalot sa buong katawan niya. Sa bawat tibok ng puso niya, parang unti-unting bumabagsak ang peder na matagal niyang itinayo para sa sarili niya. At sa isang iglap, naramdaman niya ang pagbabago. Nag-init ang kanyang balat, naghilamos ng kulay dilaw ang kanyang paningin, at unti-unting lumitaw ang matutulis niyang mga pangil. Narinig niya ang sariling paghinga, mabigat, parang isang halimaw na uhaw sa laman. Miguel, hindi ito ikaw, umiyak na sigaw ni Robin. Saglit siyang natigilan. Sa harapan niya, nakita niya ang mukha ng taong laging nariyan para sa kanya, ang nagtiwala sa kanya, ang lumaban para sa kanya. Sa loob ng maikling panahon, nahanap niya ang isang tahanan kay Robin, at ngayon, may isang bahagi sa kanya na ayaw itong mawala. Miguel, bumalik ka. Mahina at pakiusap na bulong ni Robin. Sumisigaw ang kanyang katawan, nananabik sa kalayaang inialok ng kadiliman. Ngunit mas malakas ang tinig ng isang bagay na mas mahalaga. Sa huling sandali, sa pagitan ng pagpili sa liwanag o sa kadiliman, may isang pangako ang bumalik sa kanyang isipan. Ang pangakong hindi niya pababayaan ang taong nagbigay ng dahilan upang manatili siyang tao. Hindi. Sa isang mabilis na galaw, pinigilan niya ang sarili. Pilit niyang binalik ang kanyang pagkatao, nilabanan ang halimaw sa loob niya. At sa isang sigaw ng paghihirap, bumalik ang kanyang anyo. Nagulantang ang nilalang sa ginawa niya. Hindi nila inaasahang lalaban siya. Isa kang kahihiyan, sigaw ng kanilang pinuno. Kung hindi ka namin makukuha, wala kang karapatang mabuhay. Biglang sumugod ang mga halimaw. Takbo, Papa, sigaw ni Miguel habang hinarang niya ang sarili sa pagitan ng mga nilalang at ng kanyang pinakamamahal. Lumaban siya, buong lakas niyang ginamit ang kanyang kakayahan, ngunit isa-isa siyang pinatumba. Halos hindi na siya makatayo nang marinig niya ang tinig ni Robin.
Hindi kita iwan, Miguel. Isang matalim na ngiti ang lumitaw sa mukha ng pinuno ng mga nilalang. Kung ganon, sabay kayong mamamatay. Sa huling pagkakataon, isang matalim na kuko ang mabilis na sumugod papunta kay Miguel. Isang matalim na sigaw, isang saglit na katahimikan, at bumagsak si Miguel sa lupa. Miguel, sigaw ni Robin, yakap-yakap ang duguang katawan ng pinakamamahal niyang tao. Miguel, gumising ka. Ngunit malamig na ang kanyang balat. Unti-unting naglalaho ang kulay sa kanyang mga mata. Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Miguel. Salamat, Papa, mahina niyang sabi. Dahil sa'yo, pinili kong maging tao. At sa huling pagkakataon, pumikit siya. Ang paligid ay tahimik. Ang mga nilalang ay naglaho sa dilim. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang puso ang tumigil sa pagtibok. Wakas. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Miguel at Robin, isang kwento ng pagtanggap, paglaban, at tunay na pag-ibig. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-share, mag-like, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Suporta ninyong lahat ang inspirasyon ko upang magpatuloy sa paggawa ng mas marami pang kwento. Maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento.